makukuha sa may puot, kundi puot. Wala kayong makukuha sa inis, kundi lalo maiinis. At grabe, ito ay kailangan talaga i-surrender. Surrender, surrender, surrender. Kasi once na surrender, guys, hindi mo na kailangan pag-isipan pa. Amen? Ito yung pag-awit lang namin, grabe. Awit natin, parang paulit lang ni Lord ba? Complete surrender. There's power. There's power kay Lord sa complete surrender. Kahit anong issue, pwede natin i-surrender sa Panginoon. Sana masabta natin mga ikson kung ano yung ibig sabihin ng surrender. Bitawan. Kung ano man yung makain sa'yo, kung ano man cancer, na kasalanan, na issue, na galit, inis, puot, kung ano man yung mga chismis, kung isasarili mo yan, ikaw lang naman yung ma-affected. At kung halimbawa na-infect ka ng ganun, mamaya, baka ma-infect mo pa yung isa pang tao dahil sa mayroon kang inis sa isang tao. At matindi po yung nakaingon sa Bible about sa ganun. Sabi daw, igamit ang baba sa pag-encourage, dili sa pag-sira. Guilty ako. Inawin ko naman Guilty ako minsan hinahayaan ko yung baba ko na hindi nakaka-encourage kundi nakakasira ng iba. At hinaharap ko yan sa Panginoon, humingi ako ng patawad. At alam ko, dahil humarap ako sa Panginoon at nag-surrender ako, alam ko, mapanggingan ako ni Lord, papatawaran ako ni Lord, at magagamit pa rin ako ni Lord. Amen? Nasabta ba natin yan mga ikson? Ito rin para sa inyo. May power sa pag-surrender. May power sa pag-surrender. Amen. Hallelujah. Well mga ikson, dito tayo na yung araw sa isang kwento na hindi ko mag-move on Itong week na to, meron kami nabasa dito. At hindi ako nakaka-move on kasi nagpaisip talaga ako, ano yung halaga na mga Kristiyano kapag wala naman silang kapangyarihan. Kung wala naman sila kapangyarihan. Anong halaga ng isang backhoe na wala naman tracks yung gulong at wala naman bucket yung arm niya? Magamit ba yung backhoe? Ano yung halaga ng isang motor na wala naman makina? Ano yung halaga ng isang ref na wala naman laman? Diba useless? Pag nagdala ako sa iyo ng isang box na malaking cake, tapos wala naman cake sa loob, ano yung halaga yung box? Mamaya, may bato mo na lang sa akin papalik. Useless, di ba? So, itong week na to, meron akong nabasa kasi. At nakonconvict ako ng sobra about sa idea nito. Ano yung halaga ng isang Kristiyano na wala naman kapangyarihan? Ano yung kapangyarihan sa Bisaya? Dahong, yun, sorry. Nag-time out muna yung utak ko, alam ko yun. That's one of the words, alam ko. Pag ang Kristiyano ay walang dahong, useless lang to. Ito yung meron tayong babasahin na istorya about dito. Pero ito ay pabalik-balik sa akin kasi itong story na ito, meron tayong makikita na may nangyari sa loob pa ng templo. At every time na nabasa ko yun, nagpaisip ako, bakit sa loob pa ng templo ito nangyari? Anong klaseng templo to? Anong klaseng mga tao na nandun? At may backstory naman. So, ang na yun, ang title ng natin na yun is authority. Autoridad. So, may title lang ang mensahe na yun, autoridad. So, gagamitin natin yung gahom sa compare sa authority, autoridad. Ang Kristiyano na wala naman gahom at autoridad,
Kayo na mag-decide pagkatapos mga igsoon. Pero base sa sinabi dito sa pulong sa Ginoo, kapag ang isang Kristiyano walang kapangyarihan, alam na natin kay Lord yung galing, okay? Hindi to yung nabibili na palit lang sa tindahan, kundi yung kay Lord lang to galing. Kapag walang gahom ang isang Kristiyano, wala talaga siyang halaga. Kung walang authority ng isang Kristiyano, na meron tayong mga verse na babasahin na about sa paghatag ni Lord sa atin, yung authority. Pero ito yung istorya. So kung gusto nyo sumunod, i-update natin yung mga Biblia natin. Ay, bago pa natin update yung mga Bible. Hala. Amen ba rito sa Bible? Let's raise the Bible. Hallelujah. Sa malagdikan yung mga bagong Bible dito, Pops. Yung dalawa. Hawak ni Bro Titing, tsaka ni, Jandy. Bigay? Yun, dalawa lang. Wow. May dalawang Bible, ano yun? Pulong sa Ginoo or ibang translation? Makita malayo. So, amen. Let's nakita ko lang bagong Bible kaya nagtanong ako. Let's declare, hallelujah. Let's say, Lord God, Ikaw ang pulong. Ikaw ang gahom. Ikaw ang otoridad. Ablin mo ang kasing-kasing ko o kahuna-huna na magkaroon din ako yung giingon mo. Amen. Did that make sense? Na magkaroon tayo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kasi meron tayong babasahin na yun about sa kung ano yung sinabi ng Panginoon Jesus. At talaga, dapat lang talaga tanggapin natin, gamitin natin, mamuhay tayo ayon sa pulong sa Ginoo. Kasi useless man na magbasa tayo ayon sa Santiago 1:21, kung magbasa lang tayo sa pulong sa Ginoo at hindi natin gibuhat kung ano yung nakasulat. Ulitin ko lang alam niyo naman, hindi perfect ang Tagalog ko, hindi perfect ang Bisaya ko, hindi perfect ang English ko. Kung may nasabi ako na hindi clear, hindi talaga maayo, kailangan nyo tulungan ako para mas magiging maayo yung Bisaya ko. Amen? Kailangan ko yung tabang ninyo. Kapag ano mang Bisaya ba. So kung halimbawa meron ako naingon na dili tama, tulungan mo naman ako ng maayos para hindi naman ako magpahiya palagi. Amen? So, ito ang giingon ni Panginoon Jesus, sabi daw sa Santiago 1:22, na kung ano yung basa mo, buhat ba? Ibuhat mo. So, dito sa Mark naman, meron tayong makikita ang istorya na siguro hindi kayo matatamaan, pero ako, natamaan na ng gusto dito eh. So, dito sa Mark, magsistart tayo po sa verse 21. Now, nung Friday, nagbigay lang tayo ng konting history lang. Itong si Mark, guys, magulat man kayo hindi. Itong si Mark na nagsulat na ng Marcos, isa sa mga Gospels. Ang pangalan niya is John Mark. Si John Mark, baka hindi natin alam to si John Mark dili ka-appear sa 12. Sino ba rito ay alam nila yon? O baka news to sa inyo. Nakalimutan ko rin to eh. Habang nag-research ako sa Book of Mark, yung pala si John Mark, hindi naman ka-appear sa 12. Na disciple man siya ni Kristo. Kauban pa siya ni Paul. So, ibig sabihin, alam na natin si Paul, later on naman dumating, di ba? After na wala si Kristo. So, si John Mark, may John Mark din naman tayo. Itong John Mark, nakauban man siya kay Kristo, pero naging kasama rin siya ni Pablo sa later on. So itong Marcos mga igsoon, konting history lang talaga. Ang Marcos ang pinakamaraming mga milagro ang nakarecord sa buong Gospels. At sabi na ng mga scholar, ang Marcos ang unang nasulat. Ito yung pinakaunang Gospel siguro nasulat kasi ang Matthew, Luke, tsaka John, na-quote nila ang tanan ng Marcos minus lang 31 verses. Ito yung na-share na ng Friday night. So, itong Marcos na to, punong-puno ng mga milagro. So, itong unang chapter pa lang, ang dami ng miracle at meron isang bagay na nangyari 3 times na ito yung magiging topic na ng wali natin karon. Pero ito yung storya. So, si Jesus ay gikan pa lang doon sa sa pagtawag
kay Peter and kay Andrew, and sa pagtawag kay yung anak ni Zebedee, si James tsaka si John. At dito naman sa 21, babasahin na natin itong 21 hanggang sa may ito lang muna sa 28. At sabi daw dito, pumunta sila Jesus sa Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamahiya, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo, at doon ay nang-aral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya na may, nabasa ba natin yan? Na may autoridad. Okay? Ano yung title na nawali natin karon? Autoridad, authority. So nang-aral siya na meron siyang autoridad, hindi daw katulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Sino yung mga tagapagturo ng kautusan, mga igsoon? Mga Pharisees, mga Sadducees, mga priests, mga pari doon, yung mga mahalang pari. Marami sila, ang daming mga teachers. At everyday, mga igsoon, maghilig tayo, everyday, yung mga Pharisees, Sadducees, mga CCCs, everyday sila nandun sa templo at nagtuturo daw sila ng salita ng yung kautusan. For years and years and years, ito yung trabaho ng mga pare, ng mga Pharisees, mga Sadducees, tanan ng mga people of the temple, ganun yung ginagawa nila. Pero mga tao, sabi daw, itong si Jesus, pag nagsalita, meron siyang autoridad. Hindi katulad ng mga kakilala nilang mga pari. Isang yan, babalikan natin yan. May isang tao ron, ito na po. May isang tao ron, nasaan ulit sila? Nasa templo. Pumasok si Jesus sa templo para mangaral. Okay? Habang daw nandun sila sa sulod sa templo, kaya kailangan natin alamin kung nasaan sila. Ang templo, mga ison, parang simbahan. Okay? Ito yung bahay-sambahan nila noon. Ang templo ito pa yung medyo stricta ng kaayo ang mga pari. May mga area na dili pwedeng mapasukan ng mga tao, may mga hindi pwedeng hawakan, super strict ang mga pari. So may common area doon, parang sabihin natin lobby ba, parang sa hotel. Ang kahit sino man pwede masulod sa lobby, di ba? Pero hindi ka na pwede masulod lang kung saan-saan sa hotel kung hindi ka naka-check-in. So ganun yung templo, may common area at doon nangaral si Jesus. Pero party pa rin to ng templo. So 23 mga ison, sabi daw may isang tao ron na sinasaniban ng masamang espiritu at biglang nagsisigaw. At sabi niya, ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na sugo ng Diyos. 25 mga igsoon, sabi daw, pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Sinabi ng Panginoon, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Pinang-isay ng masamang espiritu ng tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, ano to? Ito ba isang bagong aral na may makapangyarihan? Pati ang masamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila. At mabilis daw kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilee. So, itutuloy natin kasi mayroon dalawang verse na gusto kong basa, pero ito yung unang natin. Ito yung pinaka point na natin na yung mga ison. Okay? So, i-set up ko lang. Si Jesus, pumasok na ng isang simbahan, templo. At habang nagtuturo siya,
May tao daw doon sa loob ng templo. Now, siguro, meron sa inyo mapukornian sa idea ko or sa kwento nito, pero try lang natin i-gets natin yung pinaka-idea kasi for 4 days na po, natamaan talaga ako dito. Nasa idea nito. So, don't si Jesus, anak ng Diyos, tagapagligtas ng mundo, Messias. Walang mas mataas pa kay Jesus. Nandun siya sa loob ng templo at nagtuturo ng kautusan. At sabi ng mga tao, grabe, parang meron siyang autoridad ah. Grabe magkwento to ah. Ibang klase, hindi katulad na ng mga pari at yung mga kakilala natin ng mga Pharisees, Sadducees at yung buong council. Sila, turo ng turo pero parang wala lang. Parang memorize lang. Ito yung isang punto doon, mga ikson. Kahit ma-memorize niyo yung tanan ng Biblia, yung pulong sa Ginoo, kahit ma-memorize mo, Genesis hanggang Revelations, pag hindi pa sa mamumuhay ito, wala naman halaga yung pinamemorize mo. Ang mga tagapagturo ng kautosan nun, ang dami nilang na-memorize. Every day sila recite ba? Anong tawag din dito sa Bohol, yung mga bata sa school ba na mayroon sana na-recite? Yung ginawa yung anak ni Ate Louie ba? Grabe mag-recite yun. Dami nyo nakabisado, tapos talagang taas kayo yung na-recite niya sa akin eh, doon sa taas. At ito yung mga mahalang pare, mga ikson, na-memorize nila, everyday nag-recite sila sa harap ng tao. Nandun sa mga hagdan, pababa. Nagano sila, Ingon, mahalang, da-da-da-da-da. Nandun sa loob na ng merkado, tulad na nakikita natin, da-da-da-da-da-da-da. Isa pang pwede natin pag-usapan ng mga ganun. Pero sabi daw, walang authority, kundi parang words lang. Mga ikson, ang words na walang aksyon, ang words na walang backup, ang words na walang ebidensya, ito ay useless. Okay, so ito yung istorya. Nandiyan si Jesus, biglang nagturo siya. At yung mga tao, like, whoa! Wow! This guy, 5 stars. Hanap biglang yung Google review ba? Na-review agad si Jesus. Grabe templo dito guys! 5 star! Yung nagtuturo na yan, napakagaling! Pero sabi daw, ito yung gusto ko mapasukan na yung pinaka-point na ng natin na yun. Sabi daw, habang nagtuturo si Jesus, may isang tao doon sa sulod sa templo na meron masamang espiritu. Translation, demon-possessed. Alam niyo natin, may dalawa lang klaseng espiritu, di ba? May spirit of God and may spirit of the enemy. Amen? So, pag wala tayong spirit ni God, palamang hawak tayo ng spirit of the enemy at dili maayo yan. So, ito yung gusto kong ito yung pinaka-problema ko sa kwento. Paano templo to? Dito nagsasacrifice araw-araw ng mga pari, banal na ng area, malinis kaayo, puro ginto, puro ivory, puro marble, as in, bahay na ng Diyos daw to sa mga templo ba? Paano? Once again, baka makornian kayo, pero ito yung hindi ko maalis sa kahuna-una ko na yung week. Paano nakasunod doon? Yung masamang espiritu. Is it worth thinking about? Ito may halaga ba to na pag-isipan ba natin? Kasi 4 days na. Hindi ko maano eh. Sabi ko, teka lang. Sa sarili ko lang, teka lang. Nandun yung mga pare. Nandun yung mga council. Nandun yung mga Pharisee. Nandun yung mga Sadducee. Nandun yung lahat ng mga
tagapagturo ng kautusan ng Diyos sa loob na ng templo, paano makakapasok doon ang demonyo? At yung sagot, madali lang talaga yung sagot, mga ikson. Es kasi sinasabi ng mga tao eh. Ano yung meron si Jesus at wala yung tagapagturo ng kautusan? Authority. Autoridad. Yang simple lang po ang wali na yun, pero ito ay malalim. Simpleng malalim. Mayroon ba yan? Simpleng idea. Simpleng sagot, pero napakalalim yung kailangan gawin or kailangan intindihin. So yung pinakasagot, kung paano nakasunod doon ang demonyo sa loob na ng templo, sa harap pa ng mga pari. Kasi wala naman silang autoridad at wala naman din silang conviction. Wala silang authority, mga ikson. Nagtuturo ng turo daw sila, pero wala naman authority. Pag ang isang nanay, araw-araw pinapagsabihan yung anak at hindi nakikinig. At everyday, babilang ako. 1, 2. At palaging umabot ng 3, pero yung bata hindi nakikilos at yung nanay, hindi naman pinapalo yung bata. Ano yung maiisip ng bata? Si mami, mas hadlok pa sa akin compared sa anak ko sa ganyan. Walang authority. Mga ikson, ito yung pinaka-example. Ang demonyo, labas-pasok lang sa mga area na walang takot dahil kasi ang mga nagbabantay doon ay wala naman talagang relationship sa Ginoo. Wala silang authority gikan sa Ginoo. Dahil kasi puro salita lang sila, puro basa salita, at wala naman buhay. Wala naman gawa. At ito yung pinakaunang tanong ko, ano yung halaga ng isang Kristiyano na wala naman gaho? Mga ikson, yung pinaka-reason kung bakit nakasunod doon yung demonyo is kasi yung nagtuturo naman doon, wala naman gaho. At ito yung conviction ko, mga ikson, sa storya. Alam ko, paintindihan lang natin to. Alam ko, itong building na to, wala naman talagang kapangyarihan. Ito, sa loob na ng ilang buwan, mga ikson, mag-goodbye na tayo dito. Ay, sa totoo, baka maiyak ako. Sa 5 years plus na, dito tayo nag-gather. Dito tayo nagtapok-tapok pa. Dito tayo maawit sa Ginoo. Marami tayo naman nakitang miracles dito. Marami tayong naranasan ng amazing worship. Marami tayong memories. At itong building na to, gigibahin na. Alam ko, walang power yung building. Alam ko, walang halaga yung semento na to, yung mga poste bubong. Pero alam ko, ang bawat isa nagsisimba dito. Yan yung pinaka-power ni Kristo dito sa place na to. Tayo yung power. Tayo yung ebidensya na may nangyayari dito. Pero, kung banal yung mga tao na nagsisimba sa isang simbahan, yung kauna-una ko, gusto ko mag-isip na kahit paano, na dapat yung simbahan na yan, may something, may pag nakita ng tao, alam na agad, ayun. Grabe dyan. Grabe yung kapangyarihan ng Diyos. At hindi basta-basta lang makakasulod ang mga tao na way takot sa Ginoo. Yan yung gusto kong yan yung gusto kong i-believe. Pero dito sa ebidensya na basa natin dito sa Marcos 1, mga ikson, na yung demonyo nandun nga sa loob ng simbahan at wala naman kahadlok-hadlok. Nakukonvict talaga ako. Kasi the more and the more and the more, nakikita ko na rin to sa mga simbahan dito sa mundo.
May mga spirit na magnanakaw. May mga spirito na sinungalingan. May spirito ng deceit. May spirito ng adultery. May spirito ng jealousy. May spirito ng homosexuality. May spirito ng galit. May spirito ng greed. Ang dami pa na pwede pag-usapan. At alam na natin, basin sa sinabi sa pulong sa Ginoo, ang mga spirito ng ganyan, dili man to kaapil sa Holy Spirit. So ang pinaka-reason, sa solution ko, hindi lang sa church natin ba, sa kabuuan ng church sa buong mundo. Ang pinaka-reason kung bakit lang na parang wala naman takot ang mga may masamang spirito na masulod sa church, is kasi yung mga nasa loob na ng church, may mga spirit na din eh, na dili maayo. So once again, yung tanong, ano yung halaga ng isang Kristiyano kung wala naman silang kapangyarihan, wala silang conviction, at dili man sila na mamuhay ayon sa gahong ng Panginoon. So far, so good? Nasabta natin yung idea? So dito talaga ako nagtataka. Binabalikan ko ng binabalikan. Bakit may demonyo sa loob ng simbahan? Parang hindi ka makakamove on. Siguro, once again, baka maguduyan kayo. Mag-move on ka na. Ganun lang talaga yun. Pero yung idea ba, is bakit ba, kung tayong lahat ay anak ng Ginoo at tayong lahat ay binigyan tayo, meron tayong mababasahin ng scripture, tayong lahat ay binigyan ng otoridad, tayong lahat ay binigyan ng gahong, bakit ba? Bakit ba may mga tao na talagang parang wala lang na may mga nagagawa sila na walang kahadlok-hadlok sa Ginoo? Now, once again, simple po yung sinabi, pero malalim po yung gusto kong iabot sa atin na yun. Kasi, walang pakakakulang ng Ginoo. Amen? Sabta natin, di ba? Way kulang. Si Lord, kompleto, perfect, all-powerful, all-knowing, amazing, almighty God. Grabe yung kapangyarihan ng Diyos. So there's only one difference. God's perfect and tayo ay hindi. Pero ito yung ito yung pinaka sabi natin, ito yung pinaka na minuson or diferensya or pagkukulang is tayo naman talaga may pakakakulang sa Ginoo. Kasi once again, alam niyo natin yung pulong sa Ginoo nakaingon na ang tanan na may tiwala sa Ginoo, ang tanan na may pananampalataya sa Ginoo, mapapalawan sila ng mga signs and miracles and wonders. So dapat lang talaga habang naglalakad, grabe, boom, 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 boom. May mga nasa-save, may mga na-healed. Now, mamaya, OA naman si Pastor Ray. Guys, isipin natin yung story ni Pedro. Yung anino lang. Pinapaabot ni Darling eh. Kasi sabi sa pulong sa Ginoo, yung anino lang ni Mark, dumaan sa may mga sakit at biglang gumaling. Tao lang ba yung mga disciples? Hindi huminto po ang Panginoon sa panahon ng mga disciples, guys. Dito mismo sa church natin, dito mismo sa mga pamilya natin, meron din tayong mga nakitang himula. Sa buhay ko mismo, meron ako nakita ng amazing na himula. Alam ko hindi huminto si God. So ano kaya yung nangyari? Ano kaya yung reason kung bakit ba tayo ay namumuhay at napakabira lang tayo makita ng mga miracles and signs and wonders? Na syempre, may will si Lord. Hindi ko inaalis yung will kung kasi masasabi, ano lang yan eh, will ni Lord lang yan eh. Oo nga, will ni Lord yan, pero meron din something tawag doon, faithfulness. Amen? Meron din something doon, dedication. Amen? Meron something doon,
devoted. Amen? Kasi hindi nagsisinungaling ang pulong sa Ginoo. Amen? Pag sinabi ng pulong ng Ginoo, ito ay tinuod. Kung sinabi ng Panginoon na mabibigyan ko kayo ng otoridad, mabibigyan kayo ng dahon, na mag-pray sa mga sakit, mag-pray sa mga pilay, mag-pray sa mga patay, nagsisinungaling ba si God? Hindi. So, kapag dinilay natin yung story, guys, dalihin ko ng konti. Yung unang thought talaga is, bakit talaga may demonyo doon sa templo? Hindi ito point, kundi gusto ko talaga magpaisip tayo, bakit ang reason is kasi wala talagang conviction at kapangyarihan yung mga tagapagturo doon. Pero yung dumating si Jesus na may otoridad, agad-agad nag-ingon, kilala kita! Grabe siguro, tumayo siguro, sumigaw daw eh. Siguro laway-laway pa yan. Ikaw anak na ng banal. Malay natin guys. Ako, nakakita na ako ng demonyo. Ilang beses na. Nakapray sa tao, possessed. May mga nakita ako ng medyo kalmado. At may mga nakita ko na kasing tulad lang ng size ni Pet-Pet na itapon lang ako. Hindi ako nagbibiro. Alam ni Lord. Malakas ka ba? Grabe guys. At dalawa kami, ka-size ko, na gumanon lang talaga. At talagang umangat kami. Hindi ako nagbibiro. Ang kapangyarihan ng kalaban is grabe din. Ang pangit ng itsura ng mga demonyo, guys. Pero ito yung kailangan mo alamin. Hindi tanan ng evil spirit ay nagpapakita silang pangit. Naintindihan ba natin? Tama ba yung pagkakasabi? Hindi tanan ng mga evil spirit ay nakatira sa gawas na ng lawas ng tao. May mga evil spirit na naghihintay ng tamang oras para magpakita. Pero yung itsura ng evil spirit, ito sa AOP, kinumpare ko sa rabies eh. Hindi tanan ng hayop guys may rabies. Hindi tanan, ito ay misconception talaga sa Pilipinas. Hindi tanan ng aso may rabies. Ito ay nangyayari lang sa virus, sa disease na nakukuha sa iba. At kapag na-infected na sila, doon sila nagkukuro ng rabies at doon sila nagiging delikado na. Kapag nag-iba na yung mukha at nag-foam yung mouth. Hindi tanan ng aso o pusa may rabies. Hindi yan totoo. Yan yung kasi alam ng mga tao dito eh. Ito ay nangyayari sa matinding blood virus. At grabe. So yung aso ba, pag na-rabies, makikita mo, biglang tapos maglalaway at maghahabol talaga, agresibo. Ganoon naman din yung mga demonyo na napaprayan ko. Pag once nandun na talaga, whoo! At itong demonyo sa loob ng templo talaga nagpasigaw. Ano bang balak mo sa amin? Pero sabi daw, sinaway ni Jesus, shut up. Close your mouth and come out. Walang fancy na, oh, in the mighty name of Jesus, I command you to come out. Wala naman, kasi ngayon mga ikson, nakikita natin sa mga preachers, sa TV, sa mga Facebook, yung mga pinapatakan yung tao. Simple lang. Hindi nga sinabi na hinawakan ni Jesus. Sinabi lang daw, tumahimik ka at lumabas ka. At sabi daw, nag-shake ng grabe, palamang nag-foam yung mouth, at biglang, wala na. Dahil kasi may autoridad. Okay, padali natin to. Kung ibabasa natin sa verse 39 naman, sabi daw doon, pinagaling ni Jesus yung binang babae ni Peter. At pagkatapos na pinagaling yung nanay ng asawa ni Peter, sabi daw, ang mga tao doon sa Capernaum, nagdala sila ng mga sakit, sabi daw, sobrang daming tao na sa labas ng bahay, at yung mga tao nagdala ng maraming mga demon possessed. Magbasa lang sa sa 39. Sabi daw sa 39, sa 34 pala muna. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus lahat ng sakit at ang mga
niba ng masamang espiritu. At lahat ng tao sa bahay yun ay katipon-tipon sa harap ng pinto ng bahay. Maraming may sakit na pinagaling ni Jesus, ano man ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu. Hindi niya pinayagan magsalita ang masamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Tapos kung tinignan mo rin sa 39, sabi daw din all the way sa 39, kaya nalibot ni Jesus ang buong Galilea at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at nagpalayas ng masamang espiritu sa mga taong sinaniban ng mga tao nito. Ito yung tanong ko, mga ison. Bakit napakaraming tao na demon-possessed? Chapter 1 pa lang ito, mga ison. Chapter 1. Hindi lang 3 tao na demon-possessed, kundi yung isa na sa templo, sa loob na ng church, yun yung isa. Pero yung pangalawa, sa bahay nila Pedro, sabi daw, marami. Now, palamang ito ay more than 2. No? Palamang ito ay more than 10. Hindi na ako magbibigay ng ganitong pansin si Mark kung hindi sila marami. Tapos sa verse 39, sabi daw, naglibot siya doon at nagpalayas daw ng napaka maraming tao na may masamang espiritu. Ulitin ko rin tanong, wala akong sagot dito, pero bakit ba napakaraming tao na demon-possessed? Kasi ang mga taong ligaw, mga ison, makinig po tayo. Mga tao walang Diyos, maghahanap sila ng something in life. At minsan yung something na yan is nasa dark side. Minsan, witchcraft. Minsan, sa sobrang nagbigay sa alak, sa droga, sa adultery, sa greed, sa galit, sa puot, sa jealousy. Dahil kasi, todo bigay nila sa mga option na yan, nasaniniban sila ng masamang espiritu. So, totoo pala yung sinabi ng Word of God na yung mga espiritu na yan ay masama. Jealousy, greed, hatred, immorality. Ibig sabihin, it's bad. It becomes something deeper and deeper and deeper. So, 3 times, sa loob na ng chapter 1 pa lang, demon possession ang pinag-usapan. Now, ito lang yung gusto kong yan natin. Kabisado na siguro natin ito. Ito ay supporting verse lang para sa templo. Kasi sabi sa salita ng Diyos, guys, kayong tanan, itong templo na to, itong building ito, walang kapangyarihan to. Kasi once na namatay si Jesus sa cross, sabi daw yung kapangyarihan ng templo, nagpasayo. Sabi daw, Jesus, the power of Jesus came. Kapag tinanggap mo siya, nagpasayo. Nagpasayo. At sino man lumapit sa Ginoo, sabi daw, sila na yung templo. Basin sa sinabi sa 1 Corintios 6, 19-20, sabi daw, don't you know that your body, you are the temple of Christ. At lalo pa sa mas maganda rin yung sa 3:16 hanggang 17, mas gusto dun eh. Sabi daw, your body is not to be abused, kundi ingatan mo, ito yung templo ng Panginoon. So, ito yung yung tanong ko about sa yung demonyo nandun sa templo ng physical, na yun, ito yung gusto ko talaga i-shoot sa ating tanan. Kung tayo na ang templo ng Ginoong mga ison, at tayo na ay binago ng Panginoon. Kung nasa school ka, kauban ba yung templo? Pag nasa trabaho ka ba, kauban ba yung templo? O kung meron sa inyo magaling na kaya mo pang hatiin yung katawan mo, napiling sa bahay yung templo, tapos sorry sa joke, pero kasi ito yung bago pa isagad yan, sabi sa Lucas 19 hanggang 20, sabi daw dito yung pinadala ni Jesus yung mga disciples, yung 72, at binigyan daw sila ng autoridad, binigyan daw sila ng kapangyarihan, humayo kayo, pagalingin mo yung mga sakit, pagalingin mo yung mga pilay, pagbuhayin mo yung mga patay, palayasin mo yung mga masamang espiritu, at pag once na nagawa mo yun, balikan mo ako dito. So for a time,
Yung mga disciples, 2 by 2, 72, kabuo. Kumain sila. At sa pagbabalik, palukso-lukso, oh, Jesus! Meron akong i-share sa'yo! Meron akong i-share sa'yo! Lahat sila mayroon daw i-share sa Ginoo. At sinabi ni Jesus, ano? Sabi niya, pinalayas namin, pinagaling namin, ganito. At sinabi ni Jesus, kung mabasa ninyo, sa 19 and 20, sabi daw, o nga, nakita ko si Satan ay falling down like kidlat doon sa impyerno. At kung babasahin niyo doon mga ison, ito ay nakasulat namin doon sa Mateo 28:18, na sabi daw, all authority, kung ano man yung binigay ni God kay Jesus, makinig po tayo kasi dito na yung importante para sa atin. Lahat ng authority, power, naghihatag ng Ginoo kay Jesus. Sabi ni Jesus, ihatag ko rin sa inyo. Apil ba tayo sa mga disciples? Mga anak pa tayo ng Panginoon? Apil tayo. Amen tayo. Hindi, mamaya mayroon kang ipapagawa sa amin na hindi naman magustuhan eh. Guys, kung ikaw mismo ay nakatanggap kay Kristo, itong share dito, hindi na natin binabasa verse by verse. Basta binibigyan ko yung reference, pwede naman yung tingnan. Isuot nyo, basahin ninyo. Sa Lucas 10, 19 and 20, all authority, I gave it to you. Binigay ko sa inyo na mag-cast. Ito yung importante. Nakalagay doon na pagalingin yung mga sakit. Nakalagay doon na palakarin yung mga pilay. Pero yung isa doon na gusto kong i-concentratean karon mga ison is the authority to cast out demons. Ito yung pinaka-tema na ng natin na yung umaga. Yung pinaka-subject na nangwari natin is yung authority. Kasi yung demonyo, andun lang sa loob na ng templo. At meron akong problema doon eh. Hindi ako makaka-move on. Yung idea na yung demonyo ay nandun, nag-chill lang. In daylight pa naman, na walang kahadlok-hadlok, nakupo lang. Tapos biglang, Now, ibalik natin sa templo. Kung tayo na nabigyan niya ng authority, kung tayo na nabigyan ng power, dito tayo makinig ha. Kung tayo ay meron na yan, na si Jesus ay nasa atin na, at yung authority at yung power nasa atin, at tayo yung templo, ano ba dapat? Yung power natin bilang isang templo ng Panginoon. Ano ba dapat yung buhay natin bilang templo? Kasi para sa akin may mga nangyari to sa life ko at minsan wala. Pero yung mga naranasan ko mga ison, na meron ako mga napupuntang lugar na wala akong kakilala. Walang kaalam-alam na pastor ako or Christian ako. At may mga ginagawang mga dili maayo. Paglapit ko lang talaga, hindi palagi. Ang gusto ko palagi, pero hindi palagi. Biglang yung mga tao, biglang nagiging super awkward. At titingnan, parang na-frozen sila ba? Wala pa akong naingon. Pero ang isang ginagawa ko, everywhere I go mga ison, bago pa ako masulod, even almost all the time, even kahit sa sulod pa lang ako sa alturas mga ison, nagpa-pray na ako na kung gusto ni Lord magamitin ako, magamit ako ni Lord. Guys, ito yung practice. Ito yung practice. Pagpunta namin ng Pepsi, palagi naman kami nagpa-pray. Na magamit kami ni Lord sa pag-share sa mga guys na yan. Pagpunta sa construction site, pray. Bago magtrabaho, pray. Kung pagpasok kung saan-saan, mag-pray tayo. Kasi kung hindi tayo handam, hindi tayo ready, at yung templo natin ay mamaya nabilin pa sa motor o sa bahay o kung ano, bakit ba mahadlok sa inyo ang mga demonyo? Bakit ba mahadlok ang mga tao na may something kung hindi naman nakikita sa buhay mo? Hindi pwede na pupunta mo, ako ay Kristiyano! Mahadlok kayo sa tanan, sa pulong sa Ginoo. Mga ganun ba? Grabe. Ako sasabi ng mga tao, baliw! Pulis, dalhin mo rin sa Mandaluyong. Mandaluyong, dito nilalagay yung mga katulad ko, medyo baliw. Kung
Kung ingon lang mga ison, kung salita lang, wala naman talaga mangyayari. Pero kung sa mamuhay natin, itong power na, yung gahom na binigay sa atin ng Panginoon, authority, guys, kayo ang templo ng Ginoo. Dapat lang talaga, kapag may pumunta sa church, na alam nila na wala sa maayong buhay nila, dapat talaga matamaan sila. Hindi dahil sa pag-guilty, sa pag-judge, mga ganun-ganun, kundi dahil kasi may gahom ang kada templo ng Ginoo. At sa harap ng Diyos, hindi po pwede tayo na mag-joke-joke na, ay, nagbibiro lang naman ako doon. Hindi naman ako ganun. Ay, nag-inom lang naman kasi nakikisama lang kasi namatay yung kapitbahay nila kaya uminom ako. Ay, yung mga excuse pa. Sa harap ng Ginoo, babasa natin, alam na natin to eh. All evil has to bow. Ang tanan na dili maayo ay luluhod sa Ginoo. Alam na natin yan. Sa Roma 14:11, every knee shall bow, every tongue shall confess. Pati sa Philippians, mas gusto ko yung Philippians 2, 11 ba? 10 hanggang 11. Sabi daw, every knee will bow. All evil, lahat ng dili maayo, ay luluhod sa Ginoo. At lahat ng mga dila ang mag-confess na si God ay si God. Na ito yung pinaka gusto kong i-shoot kasi kung tayo ay hindi na mamuhay ayon sa otoridad na binigay sa atin ng Panginoon, kung tayo hindi na mamuhay ayon sa kapangyarihan, sa gahom na gihatag ng Ginoo sa atin, mamaya, tulad lang ng istorya to sa Marcos 1, mga ison, mamaya, ganun lang din mangyari. Na ang mga demonyo, pasok-labas lang sa mga bahay ninyo. Ang mga demonyo, papasok-labas lang sa simbahan ninyo. Ang mga demonyo, makikipagkwento-kwento, pambadi-badi pa sa'yo. At sasabihin mo, paano ko naman malalaman na may demonyo sila? Guys, kung ang Espiritu ng Panginoon na nasa sa'yo, at yung gahom ang autoridad na nasa sa'yo, hindi mo kailangan malaman yung Espiritu mo na, alam na. Pero kung hindi ka nakikinig sa Espiritu ng Panginoon, yun, makabulag pa rin tayo. Simple lang po, pero malalim po yung Hindi ito ay may kasamang, kinokondemn, ginajudge. Ito ay may kasama talaga matinding conviction para sa akin. Kung talaga na mamuhay tayo ayon sa sinabi ng pulong sa Ginoo, na lahat tayo ay templo ng Ginoo, lahat tayo may otoridad, lahat tayo may kapangyarihan, hindi po ako galit ha. Kung lahat tayo may ganoon, dapat lang talaga may ebidensya talaga. Kasi sabi daw, kahit saan man daw pumunta si Jesus, may mga demonyo na lumapit. Ba, ano ba yung gagawin mo sa amin? Sila pa yung lumapit sa Panginoon Jesus, guys. Isipin mo yung demonyo doon sa semeteryo. Dinalaslas, ang daming scars. Tapos ang gilingon, galing mo sa pulong ba? Sabi daw, yung tumanggap kay Jesus na pinalaya siya, lahat ng mga pekat nawala daw. Ginawa siyang malinis na tao ulit. Sa personal buhay ko, mga ison, may nakita na akong ganyan. Sa buhay ko, yung peklat na wala habang pinapa-change ng Lord yung tao. Yung mga youth ministry dati, yung mga stars, kahit ako, wala naman talaga akong mga star. Yung lilaslas ko yung sarili ko nung time na yun. Halos wala naman akong star. Siguro kulang yung lalim. Pero hindi naman ako willing na ulitin. Pero guys, God can create brand new flesh. Ganun lang. Pero ito yung idea about kung tayo ay namumuhay sa authority, kung tayo ay namumuhay sa power, dapat lang guys, demons have to flee. Amen? Yung templo natin, dili man yung building. Guys, the power of God is in you. Nasa sayo ang kapangyarihan ng Diyos. Itong gibasa ko, tapos na ako, pero ito, idagdag ko lang. Sabi sa Acts, mga chapter 7 yato, chapter 8, sabi daw, biglang daw nagko-complain daw yung kabilaan ng mga Kristiyano. Sabi daw, hindi daw nagtutulungan mga biyuda. Tapos, yung mga disciples, nagtapog-tapog daw sila, at nagpag-iisip sila, bakit tayo, dapat nang-aaral tayo ng salita ng Diyos, bakit tayo pa yung kailangan makipag-alam pa sa kung paano ipapakainin yung mga tao na marami naman tao na pwedeng tumulong. At yung idea ko dyan,
is, oo nga, kapag tayo ay pareho may Holy Spirit, mga igsoon, kung tayo lahat may authority at kapangyarihan, bakit ba? Hindi to direkta sa isang tao, kundi tayong tanan. Bakit ba? Kapag may problema kayo, o yung kapitbahay niyo yung problema, o meron kayong kakilala ng may sakit na gano'n, bakit ba? Unang iniisip nyo, tawagan si Pastor Roy, tawagan si Pastor Edwin, dapat sila yung mag-pray doon. Saktan ba natin yung idea? Iba ba yung Holy Spirit ninyo compared sa Holy Spirit sa akin? Iba ba yung otoridad na gihatag ni Lord sa akin compared sa iyo? Yung iba parang, I don't know. Guys, nag-iisa lang yung Holy Spirit. Nag-iisa lang yung authority ng Ginoo. Nag-iisa lang yung kapangyarihan ng Diyos. At ihatag niya sa tanan ng tao na nag-ingon, Jesus be my King. Lord, ikaw na ang hari ng buhay ko. Ihatag niya ang tanan ng pangingailangan mong authority at kapangyarihan. Ang difference lang is baka yung iba hindi pa talaga tinanggap na ng 100%. At ito yung gusto kong pinaka-point ko na yung araw, mga igsoon. Ang Kristiyano na dili man pinapraktisan ang power at authority ng Panginoon is useless. Sorry, that sounds really harsh. Hindi naman ako nag-judge. Kundi ang gusto ko ipa-activate yung mga kahuna-huna natin. Na kung hindi tayo namamuhay ayon sa power ng Panginoon at hindi tayo namamuhay ayon sa authority ng Panginoon na gihatag sa atin, mamaya pag nakikita tayo ng demonyo, tayo naman yung takbo palayo. At dili yan maayo, mga igsoon. Hindi agad-agad kailangan tawagan si pastor. Kailangan is-practicean mo kung ano yung faith mo. Amen? So, tayo ang templo. Huwag mong hayaan na may mga demonyo na pwede lang labas-pasok na hindi mo sinasabihan na lumayas ka in Jesus' name. Physically, spiritually, emotionally, marami mga demonic stuff. Hindi lang as in a person form. Mamaya talaga, it can be thoughts. Pag-iisip lang ba? Yung kahuna-huna lang natin. Dinadaya tayo. You have the authority in Jesus' name. Nasabtan ba natin, mga igsoon? Maganda rin nakaingon din sa Proverbs 14:19 Sa Philippians 14:19. Sabi daw, all evil has to bow. All evil will bow to good. Yun yung nakasulat doon. Lahat na ng dili maayo ay luluhod daw sa kaayuan. Wow! So kung tayo ay kaapil sa pamilya ni Kristo, kung tayo ay apil na bilang mga anak na ng Ginoo, mga igsoon, ihatag si God na ng gahom at otoridad sa inyong tanan na pwede kayo mamuhay ayon sa ginawa ni Jesus doon sa loob ng templo. Kayo na mismo ang templo ng Ginoo. Please, practicean ninyo yung power at yung authority na ihatag ni Lord sa inyo. Amen? Hallelujah. Did it make sense? Nasabtan ba natin yung idea? Kasi guys, the days are gonna get darker and darker. Magiging mas grabe na yung makikita natin. At sinasabi sa inyo, yung mga tao, nakala mo mga kakampi mo, yung mga tao na kala mo na tumutulong, minsan sila pa yung magiging mga kaaway mo. At hindi mo dapat pwedeng ma-affect yung natin, ma-affect yung lakad natin, yung relationship natin sa Ginoo. Basta mag-porsisigi tayo sa Ginoo. Go forward. Amen? Go forward. Hallelujah. So sana may sense, sana yung heart ko ay na-share ko naman about sa itong authority. Kasi meron tayong authority, nakaingon, nabasa natin. Lucas 10, mga igsoon. Lucas 10, 19 and 20. At Mateo 28:18. All authority
Ihatag ni Lord sa atin. To cast out evil. To heal the sick. Let's practice it. Amen? Huwag natin hayaan ang mga demonic spirits ay naggagala lang na parang wala-wala. They need to fear the Lord. At kung ikaw ay appeal sa pamilya ni Lord, dapat ma-fear ka. Hindi ikaw yung ma-fear sa kanila. Amen? Purihin ng Diyos, guys. Purihin ng Diyos. Alamin natin, may plano si God. Come on, let's be a part of it. Accept the power of God. Live in the power of God. You have authority. You have authority. Dahil ihatag sa inyo ni Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is God. Walang ibang Diyos, mga ison. Wala bang ibang kapangyarihan, walang ibang power, kundi si God lang. So, meron sana akong itutuloy ko sana to sa about sa baptism eh. Kasi palapit tayo sa second Sunday ng August, sa 11. So, August 11, magkakaroon tayo ng baptism kapag meron tayong tao na gusto magpabaptize. At meron din kaningon si Mark about sa pagbaptize ni John, ni Jesus. Sabi daw, ito ay sa pamagitan ng tubig, pero si Jesus magbabaptize through Spirit and through fire. At guys, yan yung gusto ko makita sa mga buhay ninyo, is on fire tayo para sa Ginoo. On fire. Ibig sabihin ng on fire means, lumilihap tayo para sa Ginoo. At kapag dumikit sa tao, pag nasunog sila, it's gonna be a good sunog. Hindi yung pangit na sunog na nasa inferno. Amen? Hallelujah. So tayo ay, mag-ampo tayo mga ison. Diretso na natin sa ties natin. Prepare natin yung mga heart natin sa mga ties. Pero mag-ampo na muna tayo. Oh Lord God. God, alam ko Panginoon, ikaw lang talaga may alam kung bakit napupulitan ako sa kwento nito. Sana Lord, sa pamagitan nitong message Lord ay magpaisip talaga kami Panginoon na yung kapangyarihan mo at yung autoridad Panginoon pinatong mo sa amin, binigay mo sa amin. At dapat lang Panginoon kami ay mamuhay ayon sa power and authority na binigay mo. The demons will flee. The sick will be healed. The dead will be raised. The lame walk, the blind to see, the deaf to hear. Lord God, please. Yung pinakamaayong miracle, Lord God, isang tao na mag-surrender at tanggapin ka. So Lord God, tinataas ko lang sa iyo, Panginoon. Kung napatao dito, Lord, na hindi pa naka-accept sa iyo, Lord, nakatanggap sa iyo, Panginoon God, tinataas ko sa iyo, Lord, na kung willing sila, Lord, na mag-surrender, Panginoon, pakita ni mo, Lord, you are ready and willing to wrap your arms around them, Lord God, and to save them and give them eternal life. Salamat kaayo, Ginoo, sa ginawa mo. At salamat kaayo, Ginoo, yung iatag mo sa amin, Lord, Holy Spirit, power and authority. Na pwede namin mamuhay, Lord, pwede kami mamuhay ayon sa power mo, Panginoon. At hindi na kailangan mahadlok pa, hindi na kailangan umatras pa, kundi, Lord, we have the victory in Jesus' name. Thank you, Lord God. Hallelujah, Lord God. Prepare our hearts, Lord, sa paghatag na ng times, Lord God, na ikaw yung ma-bless, Panginoon. At alam namin, Lord, gagamitin mo ito, tanan, Lord, para sa kaharian mo. So we give to you joyfully, Lord God. We praise you, Lord God. In Jesus' name, hallelujah, we give it a joyful heart. Amen and amen. Hallelujah.
Lord, salamat Ginoo sa mga kasing-kasing na malipayon na nagahatag diyan kanimo mahal. Salamat Lord na tibok simana Ginoo Lord God pagtrabaho. Salamat naman nga kini Ginoo. Ako nagatuwa man nga kini gi-offer diyan kanimo Ginoo. Tanang kusog, tanang kahago man. Lord, nakita nimo man. And Lord, salamat Ginoo. Wala ka magpasagad, wala mo kami pasagdi amahan. And ikaw Ginoo Lord God, kanunay bubo sa mong gugma sa matagusa ka namo. Lord, panalangin ni Ginoo, matagusa Ginoo Lord God. Buhat sa mga kamot. Lord, salamat Ginoo nga ikaw Ginoo nagapanalangin naman. Buhat sa matagusa sa pamilya. Salamat Lord nga ikaw Ginoo nagapatiliwala. And ilan na mo sa mong kinabuhi aman kung wala kay kami mahimo Ginoo, kung wala kang anaan na natabang sa mo. And Lord, mong i-offer Ginoo Lord God ang matagusan ng pamilya na sa pagtilan naman. Lord, magpamuhat ka o Diyos. Iusaha ang matagusan kasing-kasing naman na mahimo kami mapasalamaton, madinaigon sa imong ngalan Lord. And Lord, salamat Ginoo nga ikaw kanang may mapasilugan sa tagsa-tagsa na kasing-kasing. Lain ka sa walay katapusan Ginoo. Angayan ka mulian sa tanang mga pagdayeg at pasalamat. Tanang pusog ka alam Ginoo ni mula mahantod sa kanturan. Kaya lamang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Well, guys, praise the Lord. Amen. Walang imposible sa Diyos. Kung kailangan nyo ng prayer na yung umaga, huwag kayong maiyan na lumapit sa amin, kina Pastor Edwin, kina Bro Inan, yung mga leaders dito. Willing na willing kami mag-pray sa inyo. Kahit ano man yung dinadaanan, walang imposible sa Diyos. Huwag natin sayangin yung power. Huwag natin sayangin yung authority. Guys, gamitin natin to every day. Kapag may nakita kang tao na kailangan ng prayer, huwag kayo mahaglok na ipag-ampo yung tao na yan. Kayo ang kamay at tingin ng Ginoo. Gawin niyo yung part ninyo. Gawin natin yung part natin. Na magiging seryoso tayo sa pag-alagad sa Ginoo. Na hindi tayo hihinto sa pag-love at sa pag-pray sa lahat na kailangan ng prayer. Amen? So, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord God, ikaw ang nakikita ng tanan ng mga kasing-kasing, Lord. Alam mo, Lord, kung ano man yung dinadaan ng tao, Lord. Alam mo yung lahat ng issue, lahat ng detail, lahat ng problema. Lord God, ikaw ang solution. Walang iba. Walang pera makakasolusyonan yung problema namin, Lord. Kasi ang pera mahurot lang yan. Pero Lord, ikaw, hindi ka na uubusan, Lord. So God, please, Lord God, pinataas ko ang bawat isa, Panginoon, na yung umaga. Na God, ikaw, Panginoon, na malapitan nila, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang magpakita, Ginoo, na ikaw ang solution sa tanan na dinadaanan nila, Panginoon. Ikaw, Lord God, kumilos ka sa kasing-kasing, Lord, na dili sila mahadlok, Ginoo. Dili sila ma-feel na nag-iisa sila, Panginoon. Kundi, Lord, nandito kami tanan. Na ang problema ng isa is problema namin tanan. Ang dinadaanan ng isa is dinadaanan ng tanan. Ang sakit ng isa, hindi naman sa pinapahawa yung sakit, kundi, Lord, napapil namin yung sakit na ng tanan. At Lord, kaming tanan, pwede kami mag-ampo, Ginoo. At alam namin, Panginoon, papanggingan mo yung mga ampo namin, Ginoo. Kumilos ka, Panginoon, sa depression, Lord God. Kumilos ka sa confusion, Lord God. Kumilos ka sa anxiety, Lord God. Kumilos ka sa fear, Lord God. At kumilos ka sa sickness, Lord God. We pray, Lord God, that we will march out of here victorious. Na wala nang turning back, wala nang ibuhatin ulit yung problema, kundi Panginoon, maiiwan namin tanan, mabili ng tanan ng mga issue, problema sa trono mo. At hahayaan namin, Lord, na ikaw na kumilos. Thank you, Lord God. God, pinataas ko sa iyo si Darling karon, Lord. Kumilos ka, Lord. Sa yung naramdaman ng katawan niya na masakit, Lord, na ganito ganyan, Lord. Ikaw ang healer,
kailangan ni Darling para magawa niya yung mga ginagawa niya, Panginoon. Dagdagan mo, Panginoon, sa kahuna-huna about sa iyo, Lord. Buhos mo yung gugma mo sa kasing-kasing niya, Panginoon. Na talagang, Lord, 100% siya sa iyo, Lord. Na dili siya makinig sa mga kalokohan, kundi, Lord, makinig lang siya sa boses ni Panginoon. Salamat, Lord God. Ingatan mo siya sa lahat ng lalaki niya, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. God, samahan mo kami, Lord, ngayong week. Samahan mo kami sa trabaho, sa kung yung pag-enroll, sa pag-ready sa school, kung saan mo kami aabot, Panginoon. Lord, please, God, prepare the way, prepare the way, prepare the way. And use us, Lord God, na magiging faithful kami, Lord, na magamit namin yung authority, magamit namin yung kapangyarihan na ihatag mo sa amin, Ginoo. Na hindi kami mahadlok na mag-ambo sa mga kailangan ng prayer, Lord, kundi, Panginoon, gagawin namin yung part namin.